Alerto 24. Huling-huli sa CCTV ang pambibiktima ng salisigang sa isang computer school sa loob ng isang mall sa Quezon City. Ang mga suspect gumawa ng eksena para madaling matangay ang isang laptop computer. Si JP Soriano, naka-alerto 24 exclusive. Abala ang mga tauhan ng isang computer school na ito sa isang mall sa Quezon City nang makuna ng kanilang CCTV camera pasado alas 3 nitong Sabado. Makikitang pumasok ang isang lalaking dumire-diretso sa loob na tila may hinahanap. Kasunod niya, pumasok ang isa pang lalaki na umano'y kasabwat. Kinausap ang mga staff ng computer school. Habang abala ang staff sa pakikipag-usap sa kanya, nagkatiempo ang unang lalaki at pumasok sa isang kwarto at hinalughog ang isang bag. Maya-maya pa, naispatan na niya ang laptop sa ilalim ng desk. Humarap ng tiempo, napatingin pa sa camera at agad isinilid na ang laptop sa kanyang bag. Sabay alis ng computer school. Ito na ba yung nagko-commotion? Ang lalaking sinasabing kasabwat ng suspect, tinawag ang dalawa pang kasamahan at sa harap ng staff, nagtalo-talo pa. Ay, nag-aaway na yan. Pag-alis ng grupo, doon na nakabalik ang staff sa kanyang desk at nakitang wala na ang kanyang laptop, kaya hinabol niya ito matapos makita sa CCTV. Paniwala ng staff, sinadya daw ng tatlong gumawa ng eksena para di mapansin agad ang nangyaring pagnanakaw. Nag-a-argue na sila, syempre busy na sa labas. Yung tao nila dito sa loob, doon na nag-attack na kuhanin yung Ayon sa QCPD, ang modus ng salisigang na ito ay gumamit ng kasabwat na kukuha ng atensyon ng mga tauhang ng isang establishmento para magawa ang kanilang pananalisip. Kaya dapat daw. Kung iwan niya man, tumawag siya ng kasama niya para magbantay. Para hindi nangyari. Siguro nalito sila. Pare-pares na may nagtatanong siguro sa kanila kaya yun na distraction na. Sa mga makakakilala naman sa lalaking ito na nanalisi at kumuha ng laptop, maaaring ipagbigay alam sa QCPD sa teleponong 332-9964. JP Soriano, nakatuto, 24 oras. Nag-courtesy call sa GMA Network ang ambassador na South Africa na si Agnes Niamande Pitso. Gusto raw niyang maipakilala ang South Africa sa Pilipinas sa tulong ng media. Nangako naman ang chairman and CEO ng GMA Network na si Attorney Felipe Gozon na magsisilbing tagapag-ugnay ang Kapuso Network sa pagitan ng dalawang bansa. Katunayan, may plano ang GMA na mag-expand ng international channels ito sa South Africa. Nag-ikot ang South African ambassador sa mga studio at newsroom ng GMA. We welcome the visit of the South African ambassador as we welcome the opportunity to serve as an effective bridge of communication between our two countries. It's time for the two people to know each other, South Africans versus the Philippines, so that we can then do business and know each other, what our cultures are, what our strengths are, how we can complement each other. Star-studded ang birthday celebration ng Kapuso host na si Tim Yap. Sulyapan ang mga artista at personalidad na dumalo sa party sa pagtutok ni Trisha Zafra. Glamoroso at maningning ang birthday bash ng eventologist at Kapuso host na si Tim Yap sa isang bar sa Pasay City kagabi. Hindi siyempre nawala ang malalapit na kaibigan at katrabaho sa showbiz. I can't wish for you anything anymore because you have everything already. So all I just want to wish is that you have a lot of time to really enjoy life. You're such a very great person. Sana lahat ng tao, lahat ng mga klase ng kaibigan katulad mo. Present din ang magkakapatid na Gutierrez, sina Rufa, Raymond, Richie Paul at Elvis. I know this year is going to be just as successful as last year. Your positivity is contagious. Hindi nakapunta si Richard dahil sa taping ng pinagbibidahang Captain Barbell. Hindi tuloy niya napanood ang hot and sexy song number ng nalilink sa kanyang Survivor castaway Solen Yusaf. Kabado nga raw si Solen pero naibsan raw ito ng encouraging words ni Richard. You know, I'm gonna say today, good luck, Solen, because I was so nervous kanina. Nakiparty rin ang Miss Universe beauties na sina Margie Moran at Miriam Kiambao. Mala beauty queen din ang ganda ng stylist na si Liz Uy sa party. Pero bago pa matanong tungkol kay Pangulong Noynoy at kung newfound love ba ang dahilan ng pagiging blooming ngayon. Like Tim lang ako lang. Tim, happy birthday. I love you. And you know, isang tawag mo lang sa akin, nandiyan ako.
Humataw din sa song number ang Birthday Boy na hindi raw affected ng pagbabago ng kanyang zodiac sign at may fearless forecast pa na magiging mas blessed ang taong ito para sa kanya. Hindi dahil nagpalit yan, ibang tao ka na. Ikaw pa rin ikaw. Alam mo yon, hindi magbabago. Kahit pa maging 15, 16, 17 ang mga zodiac signs. This year will be a stellar year that is full of heart. Kapuso di ba? Trisha Zafra, Nakatutok, 24 Oras. Matapos ang mahigit 20 years, may ibinunyag ang 80s baguette star na si Jobel Salvador. Hindi raw totoong si Robin Padilla ang ama ng kanyang panganay. Makitsika kay Lars Santiago. When the guy, sinabi ko sa kanya, masaya si Jobel Salvador na kahit 12 taon siyang nawala sa showbiz, binigyan siya ng pagkakataong makabalik ng GMA sa pag-arte. Katatapos lang niya ng Grazilda at ngayon ay kasama siya sa afternoon telefantasyang Alakdana kung saan may malaki siyang papel. Contrabida, married to Matt Mendoza, na ako ang, I'm the reason why there's Alakdana. Kasi ako ang may possession nung ginintuang Scorpio, no Alakdan. Sa pagbabalik ni Jobel, nabuhay ang isyu tungkol sa pagkakaroon niya ng anak kay Robin Padilla. Noong dekada 90, nang ipanganak ni Jobel ang kanyang panganay, inamin nila ni Robin na anak nila ito. Pero ngayon, nilinaw na ni Jobel na hindi talaga ito anak ni Binoy at inakulang ito ng aktor na noon ay boyfriend niya. Ibang lalaki raw ang ama ng bata. The guy was my ex na medyo bumalik and nakabuo, but he denied. Masakit, ayoko nang balikan, but I'm just thankful, na may isang Robin Padilla nga na hindi naman ako pinabayaan during that time. Wala naman daw naging problema ng ipagtapat ni Jobel ang lahat sa anak niya ngayon ay 21 years old na at namumuhay sa Amerika. Natawa lang na syempre andun pa rin yung respeto din naman niya dun sa tao. Hindi ko tinanggal sa kanya yon kasi alam niya yung istorya, yung buong istorya, hindi lang kay Robin, pati yung doon sa niya, di ba? So, nirirespeto niya lahat. Hindi pa raw nakikita sina Jobel at Robin, pero punong-puno raw ng pasasalamat sa kanyang puso para sa ginawang pagsagip ni Robin sa kanya sa kahihiyan. Lars Santiago, updated sa Showbiz Happening. Kinukuha pa po ng GMA News ang pahayag ni Robin tungkol sa sinabi ni Jobel. Nang makausap namin kanina ang manager ni Robin na si Betchay Vidanes, sinabi niyang uusisain niyang aktor tungkol dito. At yan po ang mga hottest chika for today. Kita-kita tayo bukas. Ako po si Pia Guanyo. Mel? Katatanggap lang po namin ng balitang ito. Nagkaroon po ng aksidente sa escalator ng MRT Ayala Station. Sa pangunang report ng Makati Police, bigla daw huminto ang pababang escalator, kaya natumba pababa ang mga sakay nito. Dalawa ang nagtamo ng malalang sugat samantalang dinala sila sa Makati Medical Center. 8 iba pa ang may minor injury. At yan po mga balitang aming tinutukan. Sa nakalipas sa 24 oras, maraming salamat sa inyong pagtitiwala. Sa ngalan ni Mike Enriquez, Ivan Mayrina at Pia Guanyo, mula sa tahanan ng katotohanan. Ako po si Mel Tiangco. Itong GMA, walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, walang bahid politika. Serbisyong totoo lamang. At dahil hindi natutulog ang balita, nakatuto kami 24 oras.